3:00 na ng madaling araw na inedit ko ang video nanto ng tito ko. Mga 2 AM ginising na naman kasi ako ng allergy ko. Hindi kasi ako uminom kahapon ng levocetirizine at okay pa naman ang pakiramdam ko. Ganito to kapag hindi ako nakakainom ng levocetirizine sa buong araw. Kinabukasan ng madaling araw, aatakihin ako ng allergy. May rhinitis kasi ako, di ko alam kung rhinitis pa ba to o sinusitis na. Grabe kasi sakit ng ilong ko kapag umaatake. Kusa na lang tumutulo ang sipon ko at sobrang sakit sa bandang taas ng ilong ko na nagkakos ng sakit ng ulo ko. Sa tingin ko ito din ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng tunog ang paghinga ko na parang ina-asthma. Ito siguro ang cause ng pagkaroon ko ng asthma. Wala naman talaga ako nito dati, pero nung nagkaroon na ako ng allergic rhinitis doon na nagsimula ang asthma ko. Sa tuwing umaatake ang ilong ko, sumasabay ang asthma, kaya nahihirapan akong huminga at sumisikip ang dibdib ko. Pero kapag nakakainom na ako ng levocetirizine, nawawala na. Relax lang after ilang minutes pagkatapos uminom ng levocetirizine at balik na naman sa normal ang buhay ko. Paano ba ako nagkaroon nito? Nagkasunod kasi ang pangatlo at pang-apat ko na anak. 3 months pa lang ang third baby ko, buntis na ako sa pang-apat. Kaya bugbog sarado ang katawan ko. Nagkasabay-sabay pa ang mga problema. Nung time na yon, nagsimula ng hindi makalakad yung tatay. Ako yung kasama sa hospital sa pagpapagamot na bago pa lang sa panganganak. Ilang months pa lang yun yung baby na pang-4 at nagsistart pa lang maglakad ang pang-third ko na baby. Sobrang hirap nun ang sitwasyon at hirap pa sa financial. Walang panggata sa 2 kong babies at nagpapagamot pa si father. Wala pang trabaho nun ang 2 kong kapatid kaya walang ibang tutulong. Yung time na yun nagkabila-bilaan ang mga utang ko. Utang dito, utang doon hanggang umabot ako sa mga online platform na naging dahilan ng anxiety at depression ko. Grabing hirap nun, wala man lang akong malapitan at mapagsabihan ng mga problema at pinagdadaanan ko. Kahit sa asawa ko hindi ko yun makwento kaya itong katawan ko ngayon nagdurusa na. Yung rhinitis ko parang dun pa nga ito nagsimula nung naipanganak ko yung pangalawa ko. Kasi naalala ko nun, biyahe kami pa uwi nang ma-discharge na kami sa ospital at medyo malayo-layo ang biyahe. Ewan ko ba king naka-jacket ba ako nun o hindi. Basta naalala ko nun diretso ang hangin sa mukha ko at napapasok sa ilong. Tricycle lang kasi ang gamit namin at focus sa akin ang hangin. Pagkadating namin nun sa bahay ay inilapag ko lang si baby at biyahe na ulit sa isa pang lugar kasi wala kami nun pera. Pumunta pa ako ng bangko para ma-withdraw ba yun o para ayusin ang loan. Basta yun lang ang naalala ko yung biyahe kami ng biyahe. Ilang days pa lang pagkatapos kong manganak sa kahahanap ng pera. Kaya ayun, after ilang days doon na nagsimula, nabahing ako ng bahing at feel ko lagi na lang may sipon. 2 beses din akong nabinat kaya ito na ngayon pinagdudusahan ko na ang pang-aabuso ko ng katawan ko pagkatapos manganak. Naghahanap pa ako noon ng sideline sa online ilang days pa lang din pagkatapos manganak. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya sa mga kabataan dyan, please sundin niyo mga payo ng mga magulang. Kasi sila, galing na sila dyan, kaya alam na nila ang kahihinatnan. Alam nila ang mga hindi o tamang gawin, kaya mainam na sundin natin sila para sa ikakaganda ng mga kalusugan natin. Ang akala ko kasi noon napakalakas ng katawan ko kahit bago pa lang sa panganganak pero deep sa ating body sobrang hina. Huwag matigas ang ulo kasi sa huli katawan mo lang din ang magdudusa.